Roma 3 verses 19 to 30. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasa sakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Ngunit ngayoy nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, siya'y Diyos din ng mga Hintil, sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Hudyo at ang mga Hintil batay sa kanilang pananampalataya. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hinding-hindi. Sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito.